Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Veronica Dusaran at sa araw na ito ay may ibabahagi ako na isang pabula. Pag sinasabi natin na pabula, ito ay isang kwento na ang mga tauhan ay mga hayop. Ito ay madalas na kinapupulutan natin ng mga aral sa buhay. So ngayon, atin nang simulan. Ang kwento na ito ay pinamagatang si Kalabaw at si Tagak. Tanghaling tapat, mainit ang sikat ng araw. Tapos na ang gawain ni Kalabaw sa bukid. Nagpunta siya sa tubugang putik at dito siya lumangoy. Pagkatapos, sumilong siya sa lilim ng punong mangga. Hindi nagtagal, nakatulog si Kalabaw. Matagal na nakatulog si Kalabaw. Nagising lamang siya nang maramdaman niya ang sakit at kati ng kagat ng mga lamok. Ayan na naman kayo, wika ni Kalabaw. Bakit ba ako na lamang ang lagi ninyong kinakagat? Ang sakit at kati pa naman ninyong kumagat. Hala, alis kayo sa likod ko. Ayaw namin, hindi kami aalis sa likod mo, kay sarap-sarap mong kagatin. Malaki at malaman ang inyong katawan, wika ng mga lamok. At lalong dumami ang lamok na dumapo at kumagat sa likod at batok ni Kalabaw. Hinampas ni Kalabaw ng kanyang buntot ang mga lamok. Ngunit, nagpalipat-lipat lamang ang mga ito ng lugar sa likod at batok ni Kalabaw na di abot ng hampas ng kanyang buntot. Inis na inis sa mga lamok si Kalabaw, ngunit wala siyang magawa. Siyang pagdating ni Tagak. Naawa siya kay Kalabaw. Nakakaawa ka naman, wika ni Tagak kay Kalabaw. Tutulungan kita, pagtutukain ko ang mga pisting lamok na ito. Salamat, Tagak, kay buti mo, wika ni Kalabaw. Iniisa-isa ni Tagak na pagtutukain ang mga lamok na nakadapo at dumapo pa sa katawan ni Kalabaw. Naubos ang mga lamok. Hayan, Kalabaw, wika ni Tagak. Naubos ko nang tukain ang mga lamok sa iyong batok at likod. Kaginhawa na nga ng pakiramdam ko. Salamat muli sa iyo, Tagak, wika ni Kalabaw. Magmula ngayon, makakasakay ka na sa aking likod. Lumipas ang mga araw, naging mabuting magkaibigan si Tagak at si Kalabaw. Ang mga lamok na dumadapo sa likod ni Kalabaw ay kanyang tinutuka, kaya libre naman ang pagsakay ni Tagak sa likod ng Kalabaw. Minsan, umulan ng malakas. Nasa likod ni Kalabaw si Tagak. Tagak, dito ka sumilong sa ilalim ko, wika ni Kalabaw sa kaibigan. Malapad ang katawan ko at hindi ka mababasa. Salamat, Kalabaw, kay buti mo. Isa kang mabuting kaibigan, wika ni Tagak. Wika naman ni Kalabaw. Ang mabuting magkaibigan ay nagtutulungan sa lahat ng araw at sa anumang panahon. At dito nagtatapos ang aking kwento. Ngayon, ano nga ba ang mga aral na matutunan natin sa kwento na ito? Tama! Ang mabuting kaibigan ay nagtutulungan sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong magsawang tumulong basta saan ba't babalik din sa atin ang mga mabubuting bagay na itinanim natin. Kaya, piliin nating maging isang mabuting tao. At dito nagtatapos ang aking kwento. Naway may natutunan kayong aral sa aking binahagi na pabula. Maraming salamat at gabayan nawa tayo ng Panginoon.